Ito yung sunod ba kababayan, natawa tuloy ako. Ito yung sunod mga kababayan. Ano yan? Robin Padilla. Naku, patay tayo dyan. Mga kababayan, si Robin Padilla naglabas ng sama ng loob. Inanakit. Bakit? Kasi, mga kababayan, binanatan siya ni Ted Filon. Hindi ko rin alam mga kababayan kung ano yung binanat ni Ted Filon sa kanya, kung bakit galit na galit si Robin Padilla kay Ted Filon. Pakinggan natin na isang ano ito parang guest anta si Robin dito mga kababayan. Alam nyo ba mga kababayan kung bakit si Ted Filon binanatan si Robin at si Robin binanatan si Ted Filon? Alam nyo ba yung kwento dito mga kababayan? Paki-comment nga. Ito, i-play ko lang ha. Naglabas ng sama ng loob si Robin Padilla kay Ted Filon. Ito. Ang hirap makasurvive pag ang media, karamihan ng media, pati mga kaibigan ko pa, hindi ko maintindihan. Si Ted Filon, hindi ko maintindihan si Ted Filon. Kung banatan ako nitong si Ted Filon, akala mo, hindi ko siya kaibigan. Sa totoo lang, nane-personal pa. Napakasakit isipin. Pag may-personal siya, alam naman niyang may asawa ko, babanatan niya ako ng ganun. E di ikaw na ang pinakamagaling na lalaki kung gusto mo. Wala naman akong question dun. Ikaw na ang pinakamagaling. Pero sana pare, tandaan mo lang, hindi kita tinaratong iba. Magkaibigan tayo. Siguro kung ipapalangantaan mo yan, nasasabihin mo, bobo ko, sana, binalikan mo. Binalikan mo kung sino ang nagsabi doon. Yung perjury. Ang nagsabi ng perjury, si Senator Lacson. Sinundang ko lang. Sinabi ko lang na Tagalog ng perjury ay sinungaling. Hindi ko akalain na ikaw pati. Pero, alhamdulillah, magkakausap din tayo muli at maipapaliwanag ko rin sa iyo. Ang hirap po, ang hirap. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ganito lang yan eh. Alam ko, hindi rin naman ako nakapagtapos. Pangalawa, nakakaintindi naman siguro ako ng bawal. Nakakaintindi naman siguro ako ng hindi pwede. Nakakaintindi naman siguro ako ng huwag kang sumausaw sa sausawan ng kikiam, sa sausawan ng pritong isda. Alam niyo, nagets niyo mga kababayan? Kung halimbawa ang ulam mo pritong isda, malamang sausawan yan toyo, suka, kalamansi, sili. Kung ang ulam mo kikiam, malamang sausawan yan hot sauce, sweet and spicy, or di kaya suka lang, okay na. Sa madaling salita mga kababayan, huwag kang makipagsabayan sa mga edukado kasi wala kang grado. Ganun yun napakasimple lang, di ba? Mahirap bang intindihin yan, mga kababayan? Alam natin sa sarili natin na usaping abogado yan usaping batas. Huwag ka nang manghimasok. Piliin mo kung saan ka na lugar. Kasi, kapag usaping batas ang pinag-usapan dyan, tapos, narinig mo lang sa kaibigan mo yung patungkol sa ganito, tapos hindi ka nagre-research, tapos nakita mo mga abogado nagkwentuhan, bigla kang sumausaw. Ngayon, pag sumausaw ka doon, ang ibig sabihin pala ng Article 1, 2, 3 ay sumakay ng jeep hindi nagbayad.
Kasi narinig mo sa kaibigan mong tambay rin, walang alam sa batas. Alam mo ba yung Article 123, ibig sabihin yan, sumakay ka ng jeep, hindi nagbayad. So, yun ang narinig mo. So, ngayon, nakakita ka ng isang grupo ng mga abogado, nag-inuman. Siyempre, senador ka eh. Siyempre, tatawagin ka ngayon ng mga abogado, senador, join, tagay. Tagay ka rin. Yun, boryong-boryong na, helo-helo na dahil sa kakainom ng gin bilog. Tol! Sa ngayon, tol, mga abogado kayo, tol. Alam mo ba, tol, yung Article 1, 2, 3? Ibig sabihin yan, tol, sa revised penal code, sumakay ka ng jeep, hindi ka nagmasahe. So ngayon, yung mga kwenintuhan mong abogado, putra kisa yan, magre-react yun. Senator, wala po sa saligang batas yung Article 1, 2, 3 sa revised penal code na pag sumakay ng jeep, hindi namamasahe. Walang ganon. Tapos ma-open ka. Diba? Hindi mo dapat ika-open yan. Lesson learn yan. Bakit? Pag wala kang alam sa batas, huwag kang sumausaw. Bakit? Pag nag-react yung mga kaharap mo kay mga literal na abogado yan, may mga diploma at degree yan, pagtatawanan ka niyan. Kaya mawawalang saysay yung pagiging senador mo. Biruin mo, ibig sabihin ng perjury, sinungaling. Ano nga bang ibig sabihin ng perjury sa Tagalog? Kaya nga si Ted Pailon tawang-tawa eh, na iti-itihan kay Robin sa madaling salita na bubuhan. Sige nga, hanapin natin. Ano bang ibig sabihin ng perjury? Perjury in Tagalog. Ito perjury. So ngayon mga kababayan, perjury in Tagalog is pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay o perjuryo. Defamation, pagsisinungaling. Tama naman, pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Yun ang perjury. Kaso lang mga kababayan, hindi porket sinabi mong perjury, pagsisinungaling. Maraming meaning sa pagsisinungaling eh. Taasin ka, ang hilig kasi ng mga DDS, mga kababayan, magbitaw ng salita, hindi tinatapos. Yan ang ibig sabihin, ini-splice. Ngayon, magsalita ka dito, sinabihan mo, BBM, bangag, adik, i-splice nila yan, tapos i-post nila, tapos lalagyan ng caption, si Ken Garcia, binira na si Marcos. Ganyan sila eh. Ganyan sila, mga kababayan. Tapusin. Kasi sa totoo lang mga kababayan, perjury, pagsisinungaling, maraming dahilan sa pagsisinungaling. Taasin mo, pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay. Yun ang ibig sabihin ng perjury. Kasi pag sinabi mo lang na pagsisinungaling, maraming bagay ng pagsisinungaling. Nagsinungaling ka na ikaw yung kumain. Nagsinungaling ka na ikaw yung kumuha. Nagsinungaling ka. Ganyan. Marami. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, wala namang problema. Kasi ako nga, hindi man ako nakapagtapos abogado. Wala din akong diploma. Marami kasing meaning yung bawat bibitawan natin. Diba? Kaya si Ted Pailon, baka naman kasi ibang meaning din yung kanyang sinabi patungkol kay Robin. Diba? Ikaw na ang pinakamagaling na lalaki. Pinuna ang pamimersonal ni Ted Pailon sa kanya pagdamay sa pamilya. Yan naman pala. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, marami kasing rason sa pagsisinungaling. Kasi sa totoo lang mga kababayan, baka kasi nasaktan si Robin sa salitang pagsisinungaling. Hindi natin alam kung anong ibig sabihin ni Ted Pailon. Baka sinabi ni Robin, yung perjury, ibig sabihin yan pagsisinungaling. O baka naman sumagot si Ted Pailon, yung pagsisinungaling na yan, gawain mo yan eh. O doon siguro siya nasaktan.
Doon siguro siya nasaktan. Hindi lang natin alam kung anong ibig sabihin ni Ted Pailo noon. Dapat tinanong muna ni Robin, ano bang meaning nung sinagot mo sa aking pagsisinungaling? Ano bang meaning nun? Hindi yung diretso ka magalit eh. Na alam mo naman, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo sa inuman, kapag nalasing na, kung ano-ano na sinasabi. 'Di ba? Tanungin muna natin, ano ba 'yun? Kasi sabi nga ni Robin, ang perjury sa Tagalog pagsisinungaling. Ngayon, ang tanong, baka kasi rumisbak si Ted Pailo na pagsisinungaling eh, alam mo yan eh. Parang ganun ba? Tapos nasaktan si Robin. 'Di ba? Hindi ko pa kasi napanood mga kababayan, ang hirap kasi hanapin kung ano yung sinabi ni Ted Pailon. 'Di ba? Ano yung sinabi ni Ted Pailon patungkol kay Robin? Mga kababayan. Ito Ted Pailon. Ayan. Naiti-itihan kay Robin. Ano ba kasi yung tawag dito mga kababayan, pulso ni Marco, sana hindi one-sided, Ted Pailon. Hindi ko lang alam mga kababayan kung ano yung kanilang pinag-awayan. Ito yata. Basahin ko lang mga kababayan. Alam nyo ba to mga kababayan yung kwento ni Ted Pailon at bakit nagalit si Robin? Robin Padilla nagpahayag matapos ang umano'y personal na banat ni Ted Pailon. Yun nga, pinersonal nga naman siya. Yung sinabi kasing sinungaling, baka sinabi din ni Ted Pailon, alam mo yun eh. Naglabas ng saloobin si Senator Robin Padilla matapos ang ilang pahayag ng broadcaster na si Ted Pailon na para sa senador ay lumampas na umano sa pagtalakay sa issue at naging personal. Parang ganon. Sa isang pagtitipon, sinabi ni Padilla na nasaktan siya sa paraan ng pagpuna sa kanya, lalo na't itinuturing niya pa itong kaibigan ang broadcaster. Kung babanatan ako ni Ted Pailon, akala mo hindi ko siya kaibigan. Sa totoo lang na may personal pa. Napakasakit isipin. Alam naman niyang may asawa ako, babanatan niya ako ng ganun eh. Di ikaw na, pinakamagaling na lalaki kung gusto mo. Yun nga, siguro baka ang sabi kasi ni Robin, yung perjury, pagsisinungaling yan. Siguro sabi ni Ted Pailon, alam ni Robin yung pagsisinungaling kasi nakailan na siya eh. Baka ganon. Baka ganon. Yung pagsisinungaling, kaya ka nga nakailan ka. Kasi nagsinungaling ka, baka sinabi mo, wala akong asawa, single ako, kaya nakapangasawa ka ng iba. Parang ganun. Ganun siguro, mga kababayan, yung sinabi ni Ted Pailon. 'Di ba? Ganun siguro. Wag dibdibin. Kasi nangyari naman eh. Bakit maging guilty kung totoo naman? Yes ka, hindi ka makatatlo kung hindi ka nagsinungaling sa una. Hindi ka makapangalawa kung hindi ka nagsinungaling sa pangalawa. Hindi ka makatatlo kung hindi ka nagsinungaling kaya ka nakatatlo. Ganun yun eh. Wag na magalit. 'Di ba? Wag na magalit. Kung ganun man ang gustong sabihin ni Ted Pailon, wag. Tanggapin na lang, nangyari na yan eh. Nakailan na ba kasi? Di ba, Ma'am Maria Fipalisok? Pinersonal na daw siya eh. So ako, nag-gets ko na agad. Baka yung salitang sinungaling ay idinaan ni Ted Pailon. At sinabi siguro ni Ted Pailon, gawain mo yung sinungaling eh. Kaya ka nga nakatatlo eh. Di ba? Parang ganun eh. Kaya ka nga nakaapat eh. Kaya ka nga nakalima. Parang ganun siguro. Kaya nasaktan. Magalit. Totoo naman. Ako, proud pa ako kung ganun. Kung ako ganun, mga kababayan, proud pa ako. Bakit? Bong Revilla, senior nga, ilan anak, iba-iba mukha. Si Dolphy nga, dami anak ko. Si Vic Soto nga eh. Di ba? Ay, nako, mga kababayan. Yan mo na. Tapos ang sabi ng mga DDS, ito si Ted Pailon, nakala mo walang iskandal eh. Di ba? May iskandal daw. Hindi naman itanggi ni Ted Pailon yan kasi sumikat din yan nung kapanahunan, yung iskandal nila ng asawa niya ba yon? Ang sino ba yon? 'Di ba? Ganun yun mga kababayan. Huwag magalit. Let's accept the reality. Tanggapin na lang. Nangyari na yan eh. Hindi mo rin naman maiwasan na may mga taong makapag-react ng ganun kasi nakita nila eh.
Di ba? Ganun yun. Huwag magalit. Huwag kang magalit. Huwag magalit, Senator Robin. Kausapin mo na lang. Baka naman kasi iba ang ibig sabihin ni Ted Filon.